Sa iba pang balitang abroad, umabot na sa 13 ang nasawi sa Japan matapos ang naiulat na 7.1 magnitude na lindol. Tuloy-tuloy rin ang rescue operations ng mga otoridad para sa mga biktima ng mga pagguho ng gusali. Si Rylin de la Cruz magbabalita. Sa patuloy na isinasagawang rescue operation ng kapulisan at self-defense force matapos ang naganap na lindol sa Kumamoto Prefecture sa southwestern Japan nitong Martes, Hulyo 28 ng hapon, umabot na sa 13 ang naitalang patay. Ayon kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, ang mga naitalang namatay sa lindol as of 8 a.m. ngayong araw ay umabot na sa 13. Ang nasabing lindol ay may lakas na magnitude 7.1 na siyang tumama sa Kumamoto Prefecture sa southwestern Japan nitong Martes na nagtala ng pinakamataas na intensity scale sa Japan. Ito ay nagdulot ng pagguho ng mga bahay, blackouts na nakaapekto sa 48,000 kabahayan at pagsuspinde sa operasyon ng mga tren sa rehiyon. Ayon sa Prefectural Disaster Response Headquarters, 8 tao ang natrap sa isang shopping mall matapos ang pagsabog at pagguho ng ikalawang bahagi nito ang tatagpuan at nailabas mula sa gusali habang may isang kumpirmadong namatay. Maraming kabahayan ang gumuho habang 8 sunog ang naitala. 4,744 katao ang nailikas mula sa 2,180 kabahayan sa 36 municipalities sa Kumamoto. Maaari rin umanong maapektuhan ng lindol ang supply ng mga tubig sa ibang bahagi ng lungsod, gayon din ang supply ng kuryente at mga transportasyon gagaya ng linya ng tren. Samantala, ayon sa Japan Meteorological Agency, maaari pa umanong magkaroon ng lindol sa mga susunod na linggo at inabisuhan ng mga residente na maging alisto. Para sa EuroTV News, Rylin de la Cruz, isang dekadang sumasaludo sa bawat Pilipino.